Nanganganib pala mga kababayan ang pagiging Senate President ni Chess Escudero. Di ba? Kasi po mga kababayan, ang bumoto po kay Senate President, dito kay Tito Soto. Tandaan po natin mga kababayan, no, na ang bumoto po dito kay Tito Soto para palitan itong si Chess Escudero ay wala pong iba mga babayan kundi ang 18 po mga kababayan ng mga senador. Diba? Kung matatandaan natin yun. Ngayon po, may ibinulgar po mga kababayan itong si Ejercito Estrada na nagbalak na lumipat, umalis sa nagbabalak na lumipat po at mapunta po sila sa independent senator mga babae, independent block. Ayon dito kay JB Ejercito, 5 si JB, Chess Escudero, Joel Villanueva, at saka sino pa? Yung mga nasasangkot mga kababayan sa issue sa flood control. Sa madaling salita po mga kababayan, dahil sa nangyayari dyan sa Senado, dahil sila mismo ay parang nagtotoklawan. Bakit nagtotoklawan? Hindi po kasi imposible mga babayan na ang kagustuhan ng mga nasasangkot dito sa flood control ay ang kagustuhan po nila na wag sila idamay at mapagtakpan po ang kasalanan ng mga kasamahang senador. Ibig sabihin, ang gusto po ng mga tulad nila Joel Estrada, Escudero, di ba? Ay, ang gusto po nila dito mangyari, narempa si Mark Villar. Ang gusto nila dito mangyari mga babayan, ay ipagtanggol po sila ng Senate President na si Chess Escudero. Parang yan ang nakikita ng taong bayan mga babayan, no? Teka lang, magkakasama tayo dito. Di ba? Ano ba naman yan na bakit hindi nyo kami ipagtanggol? Kunti lang naman ang aming nakulimbat. Bakit kami ang nadidiin dito sa issue dito sa flood control? Samantala, magkakasama tayo dito. Yan yung problema eh. Yan ang problema sa inyo mga senador. Diba? Porket mga senador kayo, ang gusto nyo, pagtakpang kayo. Ang gusto nyo, protektahan kayo ng Senado. Ang gusto nyo, kampihan kayo ng Senate President. Ang gusto ninyo, hawakan kayo sa leeg. Hawakan nyo sa leeg ang Senate President. Diba? Kahit alam naman ng taong bayan na may mga sapat na ebidensya laban sa inyo. Ang gusto nyo pa rin pagtakpan kayo. Diba? Iba na po ngayon. Kahit siguro mapatalsik nyo yan si Tito Soto, ay sa tingin ko hindi po magbabago ang pananaw niyan. Diba? Kahit ano pa po ang sabihin nyo dyan. Try nyo. Bakit hindi kayo kumalab ng sapat na bilang para ipalit nyo ito si Alan Peter Cayetano na isang
10K boy na nangangako sa taong bayan pero hindi naman natutupad. Diba? Yan ang gusto ninyo, di ba? Pag naiupo si Alan Peter Cayetano, kapalit ni Soto, pakaupo, si bakin nyo ulit si Cayetano. Ganun lang naman kasimple yan. Palitan lang yan. Alright mga babayan. Narito po, bigyan natin to ng reaction. Ito mga pasabog, mga babayan. At gusto kumalas sa minorya. Itong mga senador na ito. Papatrol, RG Cruz. Wala pang isang buwan mula nang mapalitan ang liderato ng Senado, may napipinto na naman bang pagbabago? Ayon kay Senador J.V. Ejercito, 5 silang senador na nagbalak lumaya sa mayorya ni Senate President Vicente Soto III para maging independent. Sakaling umani bang 5 sa 9 na senador ng minorya, lampas na ito sa 13 kinakailangan bilang ng mga senador para magpalit ng Senate President. Pero paglilin Kulang pa rin. Siyam na Duterte Block plus 5 na independent, ade 15 pa lang. Mukhang panalo na nga. Naku po, yari ka Tito Soto. Ganun talaga sir. Ibig sabihin lang, dahil hindi ka nila mahawakan sa leg, kaya patatalsigin ka nila dyan. Di ba? Tuloy mo naman natin to. Ni Ejercito, walang kudeta at wala ring gumagalaw para magpalit ng liderato. Ang pinaghuhugutan kasi ni Ejercito tila na nililihis mula sa mga tunay na may pananagutan ng investigasyon sa flood control projects. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Senador Francis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva ang sinabit, habang isa pa lang ang kongresistang nadadawit ang nagbitiw na si Zaldico. Nitong Webes, kinumpirma ni Ejercito na chairman ng Ethics Committee na may naghain ng ethics act dahil anya puro panggigipit lang ito sa kapwa senador. Panawagan din niya tigilan ng pagmamagaling at pang-aaway. Ngayong Biyernes, inamin ni Soto na hindi niya masyadong nababantayan ang naturang group chat pero yan yung banat ni Jaime Marcos mga babayan. Tigilan ng pagmamagaling at pang-aaway. So anong gusto mo kasi? Alam mo kasi Jaime Marcos, ikaw kasi halatang halata ka na ang gusto mo, palagi mo tinitira si Romualdez. Di ba? Kung gusto mo sirain si Romualdez, gawin mo lang. Bakit kailangan mo pa maghakot ng kakampi? Ikaw na lang ang tumira kasi itong mga senador na ito, hindi naman ito tau-tauhan mo na kailangan sundin ang bawat sabihin mo. Pag sinabi mo na tirahin si Romualdez, tirahin ka at wala namang sapat na ebidensya. Sabi ko nga sa inyo, maglabas kayo ng ebidensya labang kay Romualdez para sang-ayunan kayo ng taong bayan. Wala nga sumusuporta sa inyo sa taong bayan mga senador pa kaya. Paano yun? Diba? Magiging sarswila talaga yan kapag puro lang kayo bintang. Wala namang kayo pinapakitang ebidensya. Ano ngayon kung umalis ka sa group chat? Bakit? Yung group chat nyo ba, may selfie ka ba dun? Wala rin naman. hit niya wala siyang sinisiraan o inaaping senador. Pumalag naman si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian sa mga batiko sa insertions o amendments ng mga senador sa budget matapos lumabas sa Senate hearing na nauwi ang ilan sa mga ito sa maanumalyang flood control. For me, the original sin is not the amendments or insertions. The original sin is the local government's project is not being carried to the NEP or being carried to the GAA, no? Kaya marami sa kanila lumalapit sa mga congressmen, lumalapit sa mga senators. Bago nito, pinuna ni Marcos ang pagbubulgar ni Lacson. Halos lahat ng senador ay may insertion noon. Habang nilinaw naman ni Soto na hindi lahat ng insertion o amyenda sa budget ay masama. RG Cruz, ABS-CBN News. Ibig sabihin mga kababayan, delikado po ang lagay ni Senador Tito Soto.
maaari po na isang araw ay siya po ay mapapalitan dyan ni Alan Peter Cayetano. Wag po kayong maniniwala sa sinasabi ni Jay Versito na walang kudita. Tandaan po natin, ang isang kudita sa Senado ay nangyayari lang po yan kapag naibabalita po yung kapag nangyari na. Umaamin po sila kapag nangyari na. Di ba? Maliwanag po yan mga kababayan. Na itong si Tito Soto ay patatalsikin po ito ng mga DDS senador para lang po matupad ang kanilang gusto na maprotektahan ang bawat isa sa kanila dito sa flood control na ito. Ako naniniwala ako dyan, mga babayan. Yung mga sangkot sa senador na yan, yung mga sangkot ng mga senador dyan sa issue sa flood control, matik yan. Matik yan. Yan po mga kababayan ay bubuto para patalsikin si Tito Soto. Diba? Para lang mailuklok ang kanilang gusto para hindi na po sila madawit dito sa flood control. Sa madaling salita mga babayan, itong mga magnanakaw na ito ay ang gusto nila kapangyarihan para po sa pansariling interest, di ba? Di ba? Kaya abangan na lang natin yan mga babayan kung sino at kung kailan mapapatalsik si Tito Soto.